Hebrews chapter 11, verse 30. I'm going to preach about the people inside Jericho. Now, Hebrews 11:30. Hebrews chapter 11 verse 30. Now, ako lang basahon, tanawan lang nyo diya sa inyong gitindugan, no? By faith, the wall of Jericho fell down after they were after they were compassed about 7 days. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo kanamo. Salamat, Lord, ining kabuntagon karon nga ikaw, Ginoo, nagadala og mga Kristohanon. Lord, I pray that you will bless my message this morning. Tabangi ko, Ginoo, ako'y mahimo kung wala ka. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat pang lingkod mo. Now, by faith, the wall of Jericho fell down. But now I'm going to preach about the people inside Jericho. Now, what are the lessons we can get from the people inside Jericho? Number one, the Jericho people were great sinners. Ato na makita sa Leviticus chapter 24 to 25. Leviticus chapter 18, verse number 24. Defile not yourselves if in any of these things, for in all these nations are defiled which I cast out before you. Verse 25, and the land is defiled, therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomit it out of her inhabitants. Now, the people of Jericho were so wicked. Makasasala sila. They defiled the Lord. They were idolatrous people. Mga tao sila nga nagsimba og mga Diyos-Diyos. Na ang Diyos, gikaligot-gutan niya ang mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Now, that's the reason why ang Ginoo gusto niya nga maalis daning mga tao sa Jericho, because they are so idolatrous people. Now, Christian, ayaw mo appeal sa mga pagsimba og mga Diyos-Diyos. Ayaw mo appeal og pista. Amen? Kay dili masuko ang Ginoo niya na. Na in Deuteronomy chapter 18 verse 9, when thou art come in the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn. Ang Ginoo nagsulti gyud, ya gining hatag nga warning sa iyong mga katawhan nga dili sila makat-on sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Learn to do after the abomination of those nations, because these nations they are worshipers of idols. Now, God commanded these people that they will not learn to do wickedness of this nation. Na dili nila awaton ang pagkinabuhi sa mga unbelievers. Now, Kristohanon, young people, labi na sa mga young people, dili na to awaton ang sinuotan sa mga dili Kristohanon. Amen? So, ay mga young people, ang aritis na puno ang dalunggan. No? So, di na to awaton ang mga dili Kristohanon kay wala malipay ang ginawa na. Now, God commanded these people that they will not learn to do wicked things. Na dili ta ma-influence sa mga dili Kristohanon o makita nila na lahita nga mga kaanakan sa Diyos. Now, the Bible says also that we are all sinners. In Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. In Romans 3:10, at it is written, there is none righteous, no, not one. No, God loved the sinners, but He hates sin. Ang Ginoo nahigugma siya sa makasasala, pero gigaligut-gutan niya ang sala. Now, number 2, the people had enjoyed the goodness of God inside Jericho. Bisan sila makasasala, pero nakita nato ang grasya sa Diyos.
nung bisan to dingunana sila, they enjoy the goodness of God. Now, bisan tuod ang tao dili nagpractice, o bisan tuod ang tao wala nagpractice sa pagka-Diyos nun. Ato nakita sa inside Jericho nga bisan tuod ang mga tao dinhi nagpractice sila og witchcraft, nagsimba sila og Dios. God goodness ilang nasinati. Believe in abundance. That the goodness of God. Karon ang mga tao, sometimes when we tell them about the Lord Jesus Christ, about the gospel, mostly of them, they reject the gospel. They don't receive the word of God. Pero ato makita, okay ra kayo ang ilang kinabuhi gyapon. Paigsoon ko sa Ginoo, because of God's goodness. In Deuteronomy chapter 8, verse 8, a land of wheat and barley, this is Jericho, of vines and fig trees, and pomegranates, a land of oil and olive and honey. So, bisan tuod sila mga wicked nga mga tao. Bisan tuod sila wala kaila sa Dios, wala maluwas. Wala nila gisimba ang tinuod nga Dios, ang ilang gisimba ang Dios. Pero nakita nato nga ang Dios maayo kayo. Now, Christian, maybe now nagpalayo ka sa Dios. Maybe now wala kay pagtagad sa pagsimba. Sometimes simba ka, sometimes daily. Wala kay pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. But yet, you enjoy in goodness of God. Pero time will come that God will judge you. Do not wait. Young people, ayaw mo pagulat nga kastiguhon mo sa Ginoo. Wala gyud mo'y maayo nga sangputanan sa inyong kinabuhi if you will not give your life to God. Kung dili nimo i-surrender imong kinabuhi sa Ginoo ug dili ka mosunod sa Ginoo. So like the people of Jericho, they enjoy God's goodness, abundansya sila, daghan silang makaon bisan tuod kung wala sila kaila sa tinuod nga Dios, because our God maayo siya nga Dios. Okay, number 3. Inside Jericho, they had heard of the judgment of God. Kani mga tao diri sa Jericho, nakabalunan na sila sa Diyos sa Israel about sa testimony sa Israel unsa kagamahanan ang ilang Diyos nga gialagaran. No? Abraham and Isaac and Jacob had lived in this area and had erected many altars. Yaning ang mga lugar, si Abraham, si Isaac, si Jacob, nagpuyo na din eh. Nakita na nila nga sila, si Abraham, si Isaac, si Jacob, doon na sila yung mga altars. Na dito sila nagsimba sa ilang tinuod, sa ilang atong tinuod o buhi nga Diyos. Naghimo sila mga simbahan ining mga lugar. They knew of Sodom and Gomorrah, how God judged them because of their wickedness. No? O nakabalo sila nga ang Diyos sa ilang pagsimba sa mga Diyos, ang Diyos wala malipay niini. Inside Jericho, they had heard the judgments of God na ilang mga gipanghimo ang Diyos wa mahimuot niini. Bisan nakadungog sila, wala gid sila muundang sa ilang pagsimbag Diyos. Bisan nakadungog, usahay no, bisan nakadungog kita sa judgment sa Diyos, usahay ang Kristohanon, murag wala na nila ang pulong sa Ginoo. Mausad kini mga katawhan sa Jericho. Wala sila manumbaling sa pulong sa Diyos. But when Rahab heard God's judgment, sa diyang nakailan mo ni Rahab, ato nga harlot nga mo iyang siyara o iyang panimalay mo naluwas, no, nga makatawhan sa Jericho, because yang gitabangan ang spy sa Israel, iyang gitaguan. Now, but when Rahab heard of God's judgment to the Egyptians, she believed it in Joshua 2:1. And atong basahon, Joshua chapter 2, verse 1. And Joshua the son of Nun set out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And he went
and come into the harlot's house named Rahab and lodged there. So si Rahab, naluwas siya and his household because she believed the judgment of God. Sa diyang nakadungog siya sa mga unsay gihimo sa Dios sa nasod sa Israel, nituo sa niini og iyang gitabangan ang duha ka spy og mga igsoon ko sa Ginoo. And that's the reason why nga naluwas siya. Not only siya ang naluwas, hasta ang iyang panimalay. So magsoon ko sa Ginoo, kung at doon ay mga tao nga magsugod ang kaluwasan sa usa ka tawo apan if you desire nga maluwas ang imong mga minahal sa kinabuhi, you continue serving the Lord. Amen? Agpadayon kag simba og ang Ginoo nagsaad siya nga iya kang luson og ang imong panimalay. Kung mupadayon ka sa imong pag-alagad o pagsunod diya sa Ginoo. Now, in Hebrews chapter 9, verse 27, and it is appointed unto man once to die, but after this, judgment. Now, kita nga mga tao atong hinumduman, mga Kristohanon, sabi na itong mga nga abot yun ang panahon nga moatubang ta sa hukom sa Diyos. Oh, if you are not saved, kung wa pa ka makadawat sa kaluwasan, human sa kamatayon, dunay hukom. Apan if you don't have Christ in your heart, gihukman nakadaan, nga moadto ka sa linaw nga kalayo. So dapat imong siguruhon ang imong kaluwasan. Saligi og dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas because there's no other name nga makapadala nimo sa langit kundi ang ngalan ni Jesus Christ. Human sa kamatayon dunay hukom, you need to be ready before you die. In Hebrews chapter 2 verse number 3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him. Dili ta makaikiya sa hukom. Wala gyud, dili ka human sa atong kamatayon, dili ta makadaga niini. Dili ta makalingkawas. Apan importante kayo nga imong siguruhon ang imong kaluwasan. Dili ka makaikiya sa hukom kun dili ta manumbaling sa dakong kaluwasan nga naa ni Jesus Christ. Ang kaluwasan wala na diha sa maayong buhat. Ang kaluwasan wala diha sa relihiyon. Apan ang kaluwasan imo makuha pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ, pagsalig niya. Dapat imo siyang angkunon nga imong manluluwas o pinaagi niya na makalingkawas ka sa silot sa sala nga mao ang linaw nga kalayo. Number 4, the people of Jericho nga wa sila masave, distrusted their own good works. Ang ilang una-una away, problema na. We have a mighty walls, so we are safe. Kanang mga Israelites na tuyok-tuyok na to, they are every day, mutuyok sila kas-a sa city, kay gikural kani ilang syudad, and then, after 7 days nga tuyok nila, pito sila mutuyok, and then they will all shouting, and then naguba ang kural sa maong syudad, kunya nisulong sila hantod na destroy ang Jericho. Na maybe naguna-una sila, nakabalo sila nga ang Diyos sa Israel gamahanan. Nakabalo sila unsay gihimo sa Ginoo sa Diyos sa Egypt. Giyon sa sila paghampak sa Ginoo dito sa diyang ilang gipugngan ang mga Israelinon sa paggawa sa Ehipto. Nakabalo sila na unsa mala sa dagat nga diyan itabok ang mga Israelinon. They knows about these miracles. Nakabalo sila unsa ni ang Ginoo sa Israel nga siya mo'y tinuod nga Dios nga ilang gialagaran. Nakadungog sila niini. Apan
Ilang gihimo, they trusted their walls. Siya, unsaon nila na pagsulod dire. Kaya ra kay na nato, kay nga atong koral, daggo kayo, we are safe. Kaya kabalo pa ni sila nga pilde sila, makighusay ni sila. Himuha lang mininyong slave or amos jowen lang mininyo. Siguro maghimo sila pamaagi nga diin, makig-amigo sila sa mga Israelinon sa katawhan sa Diyos. No? Maybe mingon sila, we have mighty men of valor trained to fight. Naatay mga tao nga maayo mo muaway. Pag-igsoon ko sa Ginoo. Doon ay mga tao nga dili sila mas luwas tungod kay nagsalig sila sa mga butang sa ilang maayong buhat nga ilang nahimo. Amen? Maybe the love at acts of faith of Israel. When the Israelites, they march around the world. So nangabuang naman ni sila. Anong nagtuyok-tuyok man ni diri? No? Sa una, ang syudad, dunay nagpalibot nga maong syudad nga koral. So, wala pa may pusel sa una. Pininsingay pa man. So, inigduol mo sa koral, musaka ka, adisar ka makasulod sa syudad. Ug ato silang tanaw, they are safe. They trusted their good works. Ug kung saynaan nila, daghan sa mga tao karon ang ilang gisiligan, ang ilang mayong buhat. Aron sila maluwas. Dili sila moto when you preach about the gospel na si Jesus Christ sa imong luluwas, mingon siya, tuura maluwas. Magsalig ng tao. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung tinuod kang naluwas, doon na kay maayong buhat. Amen? Ako naghimo kog maayo, dili aron ko maluwas. Naghimo kog maayo tungod kay giluwas na ko ni Kristo para makita si Jesus Christ sa akong kinabuhi. Now, ang ilang reliyon mao'y makaluwas, ilang gituan. There is no religion that can save you. Ug amo kang bisita karon, I will tell you this, sa ligid si Jesus Christ nga imong maluluwas. Pasudla sa imong kinabuhi. Ayaw sa ligid ang imong maayong binuhatan nga makaluwas nimo kay dili gid na makapadala nimo sa langit. In Ephesians chapter 2 verse number 8, the Bible says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." And verse 9, not of works. It's very clear. Not of works, lest any man should boast. Kung maluwas ta, pinaagi sa atong mayong buhat, pag abot na to sa langit, hinambugay tatanan. Sa ako, naluwas gyud ko, gwa gyud ko, grabe ginako kabuutan. Ingon po sa ako, grabe ko, naluwas gyud ko, kaya wagi ko'y absent simba. Pero kung atong kaluwasan, pinaagi pas mayong buhat, wala gyud maluwas nato. Because the Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." If you want to be saved, duol sa Ginoo, pakaluoy sa Ginoo. Saligi siya, dawata siya nga imong maluluwas. Ako nang gi-explain niya ito niaging simana, ang pagkaila ni Jesus Christ, lahi ang sa pag-angkon ni Jesus Christ. Maybe doon na ipipila ka nato, nakaila mo ni Jesus Christ, pero wala mo makaangkon ni Jesus Christ. Kayang wala makabaton sa anak, walay kinabuhi. If you don't have Christ in your heart, you are not saved. Ini kamatay nimo ang imong kalag, padulong sa linaw kakalayo, pag-antos sa walay katapusan. So you must be ready. Dapat imong siguruhon ang imong kaluwasan. Na pastor, usa din ang pag-ila ni Christ. Lahi na kanang pag-angkon. Nakaila na mo Batsilor, rural transit. No, di ba? Lahi na lang. Nakaila na mo og kuan sa mga sakyanan.
nakaila na mo Travis. Isuso ba? Travis. No? Nakaila ba mo? Ang uban, wagid kaila gihapon ay. Travis, nakaila na mo Travis. Nakaila mo Travis, pero ang uban ninyo, walay Travis. Lahi na nakaila, lahi po na nakaangkon. Muna, lahi po na nakaila ka ni Kristo, pero lahi po na nakadawat ka ni Kristo. Ang akong pangutana, nakadawat na mo ni Jesus Christ sa inyong maluluwas? Na naman mo'y Kristo sa inyong kinabuhi? Lahi na nakaila ko, Pastor. No, I'm not saying, nakaila ba ka? I'm saying, do you have Christ in your heart? Do you remember that day, ngayon mong gidawat si Jesus Christ, ngayon mong maluluwas? So, because of that, kaning mga tao sa Jericho, maybe they'll laugh, nangatawa sila, nagtuyok ang mga Israelinon, pero napukan sila. Nga naman, kaya nagsalig sila sa ilang mga binuhatan. Now, I want to explain you, akong giikuan nga, maghimo siya og kining, maghimo siya og duha ka mangga. Where's that? Next. Okay, now. Ang uban, maingon sila, o kahoy, dili man ni mangga, no? Sige lang, basta kahoy. Now, maingon sila nga, kay naay bersikulo sa Biblia, nga, patay ang pagtuo kung walay buhat. Right? Ay maingon sa tanawara, di gyud pwede nga ang imong pagtuo walay buhat, kay di gina mahimo makalaadto kag langit, kay patay go na imong pagtuo walay buhat. Ang pangutanan nako, kung kaning kahuya nga patay, kuhaon ako no iyang bunga, akong ibutang din eh. Kay patay man ang pagtuo kung walay bunga, walay buhat. So, kung akong ibutang dire, ang bunga aning amot sa ning prutasan eh, di man siguro ni mangga, mabuhi ni siya. Mabuhi ni siya? Dili gini siya mabuhi. Muna ang patay nga pagtuo, kung buhatan ni mo buhat, di gina siya mabuhi. Nga naman, patay man na siya. Diba right? Ang pangutana nga nung namunga man ni siya. Kay buhi siya. The problem is, dili ang bunga, patay ang problema. Ang tao nga ang iyang pagtuo, patay, iligid siya maluwas. Munang di mo bunga kay patay. Dili, tinud-anay. Og importante kay na mga igsoon ko sa Ginoo, na atong siguruhon ang atong kaluwasan. Not only ang atong kaluwasan, atong i-pray ang kaluwasan sa atong mga minahal sa kinabuhi. Amen? That's the reason why sa atong kinabuhing Kristohanon, we fight in a good fight of faith. Kay kaning atong pagpangalagad sa Ginoo, gubat ni. Ang yawa di sa gusto nga mo padayon ta. Gusto sa yawa mo undang ta, aron walay makalag nga maluwas. But by the grace of God, we need to have faith. Amen? That God is going to bless us na ang atong pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo para gyud sa kahimayaan sa Ginoo. And then, number 5, the people inside Jericho were all but utterly destroyed. Tungod kay nagsalig sila sa ilang mayong buhat, ang makatauhan dito sulod sa Jericho, na-destroy sila, nalaglag sila. In Joshua chapter 6 verse number 2, and the Lord said unto Joshua, See, I have given in thine hand Jericho and the king thereof, and the mighty men of valor. Nalaglag sila because they trusted sa ilang koral, sa ilang mga sundalo. Maigsoon ko sa Ginoo, Christian, if you are a businessman, if you are, dapat ang atong saligan ang Diyos. Di na ito saligan unsay ang atong koral, ang atong kwarta, unsay di ang atong napundar. Atong saligan ang Ginoo. Ang Ginoo mo bless nato. Be faithful to the Lord.
Because Satan is like a rolling lion. You cannot defeat Satan. Satan wants to destroy every one of us kung wala ang tabang sa Diyos sa atong kinabuhi. Do not trust kung sa imong napundar ang imong saligan ang Ginoo. Nalaglag sila because they trusted sa ilang koral, sa ilang mga sundalo. God will save us in our troubles, even in our eternal salvation, if we put our trust in God through Jesus Christ. Ang pagtuo sa imong maayong buhat nga makaluwas, para sa mga bisita, ang pagtuo nga ang imong maayong buhat makaluwas, makapaimpyerno na sa tao. Now, atong tanaw, maybe balik-balik na nako ni nga mga bersikulo nga akong gibasa dinhi, but I want to read it again. In Matthew chapter 7 and verse number 21. In Matthew chapter 7 verse number 21, ako masahon, ato sa 23, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which in heaven. Right? Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Verse 23, and then I will prophesy unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ato nakita diri dunay mga tao nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo. O they are excited sa ilang pagkamatay nga nagtuo sila nga sila mga luwas. Pero nakita nato diri nga wala sila dawata ni Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ, dili tanan ang tawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa kangarian sa langit. But he that doeth the will of the Father. Now the word doeth the will of the Father, ambot pasabot niini, katulang nagtuman sa paagi sa amahan how to be saved. Kaya atong tanahon, daghang mga butang nga ilang gihimo. May nampuon sila, nagpagula silang mga yawa, ug daghan silang mga kahibulungang butang nga ilang gihimo in the name of the Lord Jesus Christ. Pwede di ang tao makapagkuan siya, dunay mga milagro in the name of Jesus, pero dili siya luwas. You got me? Pwede ang tao nga nagwali siya sa ngalan ni Jesus Christ, and they have many wonderful works ngayang mahimo, pero dili siya luwas, dili siya sa Ginoo. Ganing giingnan siya ni Jesus Christ, bahawa ka mo, mamumuhat og dautan. Why? Because they preach it the wrong way of salvation. Pastor, giunsa nani mo pagka-side. Now, number one, atong inumduman, nga nagtawag sila sa ngalan ni Jesus Christ. Pero, wala nila gituman ang the will of the Father. Unsa may will of the Father, unsa may paagi sa amahan nga makaadto ta sa langit. Tanawan ninyo in John chapter 6 verse 40. If you read that verse, Matthew 7:21 to 23, butangin ninyo sa inyong Bible og John 6:40 para magiyahan mo, no, sa John chapter 6 verse 40. Okay? Now, nagingon dire John 6:40. And this is the will of him that sent me. Kinsa ba'y nagpadala ni Jesus Christ? Diba God the Father? So that, unsa may kabubuton sa amahan na maluwas ta. Kay kung musupa ka sa kabubuton sa amahan, I will tell you this is the way ang tao unsaon nga maluwas siya. And this is the way, the will of him that sent me, that everyone which saith the Son, and believe it on him, they have everlasting life. Right? Na siya nga nakakita sa anak og mutuo kanya, dunay kinabuhi. Munay paagi sa Dios nga ang tao maluwas, apan daghan sa mga tao nga dili mutuo niini. Dunay mga tao nga diin ang ilang gihunahuna nga makaluwas, pagtuo ra, patay man ang
patay man ang kuan, patay man ang kanang pagtuo kung walay buhat. Ako nag-explain ninyo, namatay ng kanang patay nga kahoy, kung butangan nimo nagbunga, di gina mabuhi. Ganong patay na siya? Kay patay gina siya. Why kinabuhi at the first place? Mga igsoon ko sa ganun, importante kaayo ang imong pagtuo nga ang makaluwas si Jesus Christ alone without your good works. Salvation is by faith plus nothing minus nothing. Amen? Amen yung kapastor, ang akong kaluwasan, by faith plus good works, dili na mo resulta kaluwasan because that's not the will of the Father. Ang imong padulngan niya na mao ang linaw nga kalayo, mo na itong gibasa, nga gihinginlan sila ni Jesus Christ, nga naman, ang ilang pagtuo sayop nga paagi sa kaluwasan. Basig na pa uban ninyo ang inyong pagkaluwasan by faith o good works. Pastor, pag human ko maluwas, magpakasala day ko. Kay luwas naman di ay. Kung tinuod ka nga naluwas, dili na ka magpakasala. Magilty na ka ug di ka musimba. Pareha karon sa bata. Ang bata ba nganong mubuhat siya sa sugo sa iyang amahan aron mahimong anak? No, dili. Anak siya munang musugo ta sa atong anak. Dili kay atong suguon ng ubang tao aron mahimo natong anak. Cannot be, right? Pananglitan karon mingon ang bata nga moadto sa inyong balay nga insya nga kung unsay gisulti ni among silingan ako sang buhaton para mahimo ko niyang anak, di gina pwede siya. Di ba? Nga naman, kay dapat ang kita nga mga anak sa Diyos, musunod ta sa sugo sa Diyos. Kung makasala ta, o sa ibuhaton, sa Ginoo. Ang inyong anak kung makasala, o sa ibuhaton ninyo, bunalan. Amen? Ang inyong mga anak, kung mapabadlong, anak ya po ninyo, anak gihapon, pero atong bunala. Mao na mga igsoon ko sa Ginoo sa Bible, doon ay chastisement. God, He will chastise us. Muna mga Kristohanon, kung dili ka musunod sa kabubuton sa Ginoo, dili ka mag-faithful sa gisugo sa Dios sa imong pagsimba, paghatag og tithes. Baliwala nimo ang buluwaton sa Ginoo. Time will come nga bunalan ka sa Ginoo. Amen? Pero di na mo'y makaluwas na ito ang paghimog maayo. I'm saved by the blood of the Lamb. I'm saved because of the Lord Jesus Christ. He died on the cross. Ug yang gihimo ang kaluwasan, gift of God. Gasa sa Diyos. Ang gasa, mga igsoon ko sa Ginoo, lahi na sa baligya. Kung maghatag ko gasa ninyo sa inyong birthday, inyo bang paliton? Sa pastor, pila man eh. Wala, dili. That's the gift of God. Mao ng kaluwasan. Ang kaluwasan natong naangkon tungod sa kaluoy o grasya sa Diyos. Ang Diyos mo'y nagbayad sa atong mga sala. Aton ning gihigidawat isip libre nga walay bayad. Pasalamat na sa Ginoo nga giluwas na sa Diyos. That's the reason why we need to serve God. We need to, even we are struggling sa itong kinabuhing Kristohanon. Dapat mangalagad na sa Diyos because God is good. Siya mo'y nagpakamatay sa cross. Gihimo niya ang kaluwasan aron makasuod ta dito sa langit. Amen? Are you saved? Another verse in Galatians chapter 4. In Galatians chapter 4, verse number 5. Oh, 5:4. I'm sorry. Galatians chapter 5, verse number 4. Ningon dire, kung ang imong kaluwasan nga gituhuan karon, pagtuo o paghimog maayo, I will tell you this, dapat imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Isalikway nimo na nga pagtuo because si Kristo wala mag-epekto
sa imong kinabuhi and you are not saved. In Galatians chapter 5 verse 4, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Kung naguna-una ka nga mamatarong ka, maluwas ka, pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, the Bible says, ye are fallen from grace. It means you are not saved. So mga igsoon ko sa Ginoo, kung sa kadako kayong panalangin sa matag usa kanato nga nakasiguro ta sa kaluwasan. Why nga doon natin assurance of salvation? Because ang atong kaluwasan wala diha nato makuha sa maayong buhat. Apan ang kaluwasan, it is a gift of God. Humanta na luwas, walay labot ang atong maayong buhat. Sa dihang ang tao nga naluwas siya, dili sa musunod sa Ginoo, God will chastise him. Bunalan ka sa Ginoo. And that's the reason why daghan ang mga Kristohanon, you're struggling your life, ano man gikastigo ka sa Ginoo. Christian, do not wait na kastiguhon ka sa Ginoo. If you are saved, Pastor, I'm saved. I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior long time ago. O bago pa, sunod sa tubig sa bautismo. Because it's the first state of your obedient to God. Ay, son ko sa Ginoo, are you glad nga atong kaluwasan by faith as a gift of God, atong gidawat? I'm sure 101% and I'm going to heaven. Because ang akong kaluwasan, walay labot ang akong mayong buhat. Apa naghimo kog maayo karon because I want Christ makita sa akong kinabuhi. My good works, dili na mo'y nakaluwas nako. Apan kung tinuod ka na luwas, mubungag yung kag maayong buhat. Because it's not about sa kaugalingon nimo, it's about the Lord Jesus Christ nga nag-usab sa imong kinabuhi. Sa una, sawa pa ko nga maluwas, siguro, special child ko. Kaya nga akong nasa ko una-huna, sumbagay ragyod. Bisag asa sa eskwelahan, o iniguli na ako, tulo ka buok akong kasumbagay. Bisag ganing na Kristohanon ako, musasig kong ampo sa Ginoo, ingon siyo kung matigulang ka do, mubalik to imong kinaiya nga manumbag ka sige. Ingon ko, palayo, in taon Ginoo. Why I'm changed? Because Jesus Christ giluwas ko sa ginunana sa sulod sa akong kinabuhi. Wala ko naghimog maayo aron ko maluwas. Ang Diyos may nag-usab sa akong kinabuhi. If you are not saved, kung imong pagtuo nga maluwas ka by faith o paghimog maayo, I will tell you, you need to be saved. Dawata si Kristo, put your trust on the Lord Jesus Christ and call Him now to be your Savior. Manindog ta paliog. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong pagluwas ka namo. Salamat, Lord, nga kaluwasan is by faith alone. Because kung dili pinaagi sa pagtuo, Ginoo, we cannot be assured our salvation. Nakasiguro mi sa among kaluwasan, Lord, kay ang kaluwasan imong gihimo dito sa cross. It's complete. It's ready. Dili na mo dugangan, dili na mo kulangan. Our responsibility is to accept it. Kamao kaluwasan na ni mo Ginoo. Amo lang kang dawaton nga mo maluluwas. Pinaagi nini makasiguro mi sa among kaluwasan. Lord, I pray if there is any person this morning na wa pa masave, ako nagpray nga ikaw humok sa ilang kasing-kasing. I ask the Holy Spirit to convict their hearts and they will trust in you kung ilang madawat ang kinabuhing dayon. Even the Christian, Lord, I pray that nga mga Kristohanon, imo silang tabangan, Ginoo. That they will realize na unsa kami kabulahan, Lord, ng among kaluwasan, among nang nadawat na sigurado mi mo adto sa langit. Dapat ang among kinabuhi, among ipagamit diya kanimo, aron Ginoo, ikaw maga-bless kanamo, aron dili minimo bunalan, aron dili masayang ang mga blessing nga imong gitaganan sa matag usa kanamo. Lord, bless in this invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around while the piano will play very softly. Higala, kung amo kang bisita karon,
Huwa ka makasiguro ng imong kalag. Human sa imong kamatayon, moadto sa langit. May ka, Pastor, wala ko kasiguro because ang akong gituan nga makaluwas na ako paghimog maayo. But now I understand nga si Kristo ra ang muluwas na ako. I put my trust on the Lord Jesus Christ. And I want Him to save me. Ang ako siyang dawaton karon nga akong maluluwas. Ipataas lang imong tuo nga kamot ay mailan nga imo siyang dawaton. Ano na ba? Raise your right hand. Ayaw kawaw. Doon na ba tayo mga bisita? Pastor, I want to be saved. Akong dawaton si Kristo nga akong maluluwas. Ano na ba? Ano na ba? Ayaw kawaw. Why maglingilingi? Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Come on. Ayaw kawaw. Raise your right hand. If you are not saved, I presume that all of us are saved. Now, Christian, are you thankful to God? The Lord Jesus Christ, He died on the cross. He suffered so much because gusto niya nga makaangkon ta sa kapasayloanan sa atong mga sala, sa kaluwasan sa atong kalag. Now, I want you to come and be thankful to God and ask the Lord to help us to serve Him faithfully. Even we are struggling sa atong kinabuhi. We are not perfect, but God, He loves you. He wants you to come to Him and give your life to Him once more. Sometimes we have plenty of struggles in our life. We fight in a good fight of faith. Pupadayon ta sa pag-alagad sa Diyos. Maybe wala ka magsunod sa tubig sa bautismo. Sunda ang Diyos sa tubig sa bautismo. Because God cannot bless us unless we obey Him in water of baptism. Maybe dili ka faithful sa imong pagsimba sa Ginoo sa every Sunday service. Christian, do not wait nga Diyos mubunal kaninyo. Inang Ginoo, Lord, help me. Lord, I will trust you. I will not trust the walls like the people of Jericho. I will not trust the good man of valor in my city. But Lord, I will trust you that you're the one who going to bless my business. Just trust God. Our Heavenly Father, thank you, Lord, sa imong kaayo namo. Thank you, Lord, for these people. They came forward to pray. Lord, help them. Lord, tabangi kami nga we can continue serving you. Lord, tagay grasya ang matag-usa ka namo, O God. Without your grace, Lord, we are nothing. Tabangi kami, Ginoo, nga makapanayon kami sa pagpangabig ug kalag, nga makapangalagan kami nimo. Lord, salamat sa mga Kristohanon sa ilang kinabuhi. In spite of all the struggle, they continue serving you, Lord. I'm going to be thankful to you because you're so good to us. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you. Balik ka mo sa inyong likuran o dito maglangan atong kuhawon ang atong faith promise offering. Mga igsoon sa